Baka naman kayo'y nagtatayo ng Tower of Babel dyan. No? I'm so blessed. Very, very blessed. Kahit na 2 kanta lang yung aking naabutan. No? Tatlong punto po sa kanta. God is faithful. At yung kanta sabi niya, throughout my life, God is faithful. Totoo po yan. God is forever faithful. Kahit hindi po tayo faithful sa Kanya. Tapos yung isa sabi niya, the goodness of God is running after you, after me. Ibig sabihin, God is running after us and bringing to us His love. Yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang katapatan, at yung Kanyang kabaitan. Hindi siya napapagod, naghahabol sa atin kahit tayo ay nagpapahabol-habol pa rin sa Kanya. Kailan ba tayo hinto sa pagpapahabol-habol sa Panginoon? Kaya nga yung kanta kanina, sabi niya, ang Diyos kailanman ay hindi humintong gumagalaw o nagtatrabaho sa atin. God never stops working. Never. Because He is forever worker. And He's working not for Himself, working for you. And the question is, if God is faithful, how about you? Ikaw ba ay tapat din sa Kanya? Kung siya ay naghahabol-habol, is bringing His goodness to you, what are you doing? Parang kami, one time, nasa power plant kami. Para kaming naghahabol. Nagulat ako, nandito yung buong pamilya doon, power plant. Ano? Nalala ko lang. Yun. And we are so happy dahil at least, sino kaya yung kumakaway-kaway? Sabi ko, just sino yun? Parang namumukhaan. Pero namumukhaan ko rin. But hindi ko ma-imagine na ang mga ito ay nasa power plant sa Makati. No? And they invited us, pero meron din kaming pupuntahan. But it's a good feeling to be appreciated na nare-recognize nyo kami. But God is never stopping His work. Even kahit na tayo po ay huminto na sa pagtatrabaho sa Kanya. And this brings me to Isaiah chapter 6 verse 8. Sa Isaiah mismo sabi niya, because God has two questions kay Isaiah. Ang sabi niya kay Isaiah, sino ang ipapadala ko? 8. Sino ang ipapadala ko? Sino ang pipiliin ko? Sino ang ihahayo ko? At sino ang sasama sa amin? Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa akin? If you heard God's voice today, even in the songs, before I will answer that, praise and worship team, you have preached very well the gospel. Alam niyo ba na kayo na kumakanta rito? You are the first preachers of the day. Every word you sing
Every song you sing, you are preaching actually. Panghuli na lang ako. And I am telling you, I am blessed by your preachings. This led me to this verse, though my topic is all about Peter and John, Acts chapter 4, verses 31, 32, and 33. Sabi niya rito, "Here I am." Isaiah said, "Here I am. Send me." So, ang tanong, ako narinig ko ito sa inyong mga kanta. We were so truthful and serious about what we heard, the sung preachings of the Lord. Sabihin mo ba sa Kanya, "Here I am, Lord. Narito ako, Panginoon. Send me. Send me." If you heard the voice of the Lord today, then respond, just like Isaiah. "Here I am. Lord, send me." This is the proper response to the ever-faithfulness of God. This is the proper response to the ever endless working of the word of the Lord. And this is the proper response. Ito po yung tamang sagot, tamang action sa katapatan at kabaitan ng Panginoon. This is how much God loves us. Ganito niya tayo kamahal. He's the one working. He's bringing His goodness to us. Pero hindi, narinig mo ba kung ano ngayon ang gusto niyang ipagawa sa'yo? Dapat klaro po yan. Kagabi, meron kaming discipleship with two people. Ang tanong is, mahalaga ba na i-share ang salita ng Diyos? If you are a believer, yes. If you are not a believer, wala kang may share. That's not important. If it is important, as a believer, is it an option to share or a duty to share the Word of God? So we ended up with a conclusion that sharing the gospel, preaching the gospel, is a mandate. Ito ay inevitable. Hindi to optional na ihayag ang salita ng Diyos. Na ibahagi, i-share, speak the name of Jesus. And so, tanong ngayon, pwede mo sabihin sa Lord, "Here I am, Lord. I will start sharing the gospel. Here I am, Lord. Send me. Saan mo po ako dadalhin? At kanino mo kami dadalhin?" So I asked these two disciples, let's start with one person a week to whom you're going to share the gospel. Mga kapatid, bagamat ang Panginoon hindi napapagod sa pagtakbo, bagamat ang Panginoon ay matapat magpakailanman, matapat siya sa kanyang mga pangako, but there are two kinds of promises of God. A promise to bring you to heaven, and the other promise is to bring you to hell. Alam po ba natin yan? At pag sinabi niyang dadalhin kita sa impyerno, tutuparin ko yan. Dahil hindi ka nanampalataya sa akin.
Pero dadaling kita sa langit dahil naging matapat ka, nagtiwala ka sa akin. If you are a true believer, you must share the gospel. You must bring Jesus to others. Walang punto, walang halaga ang pagiging Kristiyano natin if we don't allow Jesus to work through us. Nya lang, anong humaharang? Baka naman yung mga, maraming harang parang high blood yan Hindi makadaloy ang dugo kasi ang daming cholesterol. Di ba? Mga cholesterol sa buhay natin. Where is God calling you? Where? To whom? And what job is God is telling you to do? Today is the very moment of asking the Lord, here I am. Send me. Ano trabaho mo sa body of Christ? Kung wala kang trabaho sa body of Christ, baka hindi ka bahagi ng body of Christ. Boldly saying, if you are not doing anything in the body of Christ, hindi ka Kristiyano. Kaya tanungin mo na ang Panginoon ngayon. This church must be great. A great church, you listen to this. A great church is great if it has a great God. A great church is great if it has a great God. A great God that is the very center of the church. A great church is great when it has great power, a power that is given by the Holy Spirit. A great church is great if the believers are united in themselves. Hindi po magiging mabunga, hindi po magiging epektibo at dakila ang isang iglesia kung ang mga miyembro nito ay hindi nagkakaisa. Tingnan po natin yan mamaya sa Acts chapter 4 verse 31. A great church is great when the believers are united in giving. Sa pagbibigay. Walang dakilang iglesia na ang trabaho ay tumatanggap. Remember this. It is by the generous act of giving that a church will be considered great in the eyes of the Lord. Yan po. A great church is great if believers are united in giving. But bottom line of all of this, a great church is great when the believers are one and united in prayer. Are one and united in prayer. Minsan sa church, kanya-kanyang prayer. Wala nang group prayer. Yan po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Nulit ko po, a great church has a great God. A great church has great power. A great church has united believers, and these united believers are united
in giving, and in praying. Tanggalin mo ang prayer. I don't know where will you get that power. Tanggalin mo ang prayer. What are there for you to give? Tanggalin mo ang prayer, you will have no God. Because prayer is communicating with God. But here is the point. For believers, uniting, meeting together in prayer is a different scenario. Kakaiba yan. Kakaiba yan. Acts chapter 4 verse 31, pagkatapos po nilang manalangin, maibig sabihin, marami sila. I was searching and asking the Lord, ilan ba silang nanalangin? Iba ito yung tagpo sa Acts chapter 2. Ilan ba silang nanalangin? Huh? Baka sagutin yan mamaya ni Jazz. Nakalimutan kong tanungin sa kanya kung ilan yung nanalangin dito. Kasi ang sinabi lang dito, nung panahong si Peter at si John ay inaresto, yung mga taong naniwala sa kanila ay nagsipuntahan at ito ay nagkaroon ng bilang na 3,000 to 5,000 believers who went out and sympathized with John and Peter. Hindi katulad dito sa kingdom of Jesus Christ. Kasi marami ring lumabas. Alam niyo ba yung kingdom of Jesus Christ? Si Kibuloy. Na ang daming tao, binabarikadahan, huwag papasukin. Dito, si John at si Peter, when they were arrested, dumagsa ang mga Kristiyano, 3,000 to 5,000 people nagrally sa kanila. Pero dito, si John at si Peter, walang kasalanan. Ang kasalanan nila ay pinapahayag nila ang salita ng Diyos. At ang pinakamasakit sa mga rulers and priests at sa Sanhedrin ay yung lumpo na matagal ng lumpo, pilay, ay nakalakad. At kitang-kita nila ito. Kaya sabi nila, anong gagawin natin kay Peter at saka si John? Ginamit niya lang yung pangalan ni Jesus, ang pilay na ito ay nakatayo at nakalakad at nasa harapan natin ngayon. They could not find any reason for them to be detained and to be continued in detention sa kanilang pagkaka-aresto. Kaya sabi nila, lumayas na nga kayo. Lumayas na nga kayo. Pero may warning. John and Peter, you go. You can preach, but do not preach the name of the Lord Jesus. Do not preach in the name of the Lord Jesus Christ. Parang sinasabi nila, ikaw kapatid, inaresto ka. Sinight ka for contempt. Sige, palalayaan ka namin. Hindi ka namin pupunta sa city jail o sa kulungan, pero huwag huminto ka ng maghayag ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo. Ano kayang gagawin mo? Sagot ni Peter ay ito. Sino po? Kayo po, mga rulers. Sino kaya ang susundin nyo? Yung Diyos o yung tao? Kayo ang humusga. Pero sabi ni Peter, I will continue to speak. I will continue to preach what I have seen and what I have heard in the Lord Jesus Christ. Kung ano yung nakita ko at kung ano yung narinig ko sa ating Panginoon, siya ang gagawin ko. Yan ang susundin ko. Kaya kahit na kami ay hindi nyo pakawalan, ipagpapatuloy namin
ang paghahayag ng salita ng Diyos. At kung kami pakakawalan ninyo, hindi namin susundin yung sinasabi ninyo. We will continue to preach the gospel. We will continue to preach the resurrection of the Lord Jesus Christ with courage and boldness. Ano po kaya tayo? Kumusta po ang attendance sa prayer meeting? Hindi ko alam. Sabi niya ni Peter, di kulong kung kulong, pero susundin ko pa rin ang pinag-uutos ng Diyos. Kaya kanina pambungad ng Panginoon, will you say, "Here I am, send me, Lord"? Imagine mo, nagtatanong ang Panginoon, sino ang isusugo ko? Sino ang ipapadala ko? Sino ang sasama sa amin? Sino ang magtatrabaho sa amin? Sa aming tatlo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Si Isaiah lang ba? Magsasabing, "Here I am, send me, Lord." Oh, "Lord, here I am, but don't send me yet." Pwede ba? Kasi ang dami ko pang gagawin eh. Ha? "Lord, here I am, but please, not now, because I still have a lot of things to do." Tandaan po ninyo, 1,000 years is a day with the Lord. A day with the Lord is 1,000 years to you. Sabi ng Panginoon, the day of the coming of the Lord, the day of the coming of the Lord, yung araw na pagbabalik ni Kristo sa mundong ito ay katulad ng isang magnanakaw. Walang magnanakaw na sasabihin, "Kapatid, bukas magnanakaw ako sa bahay mo." Walang ganon. Walang magnanakaw na sasabihin pa kung kailan siya magnanakaw sa'yo. "Bukas, sasampaling kita. At pag nahimatay ka, kukunin ko ang iyong mga pera." The invitation of the Lord is every day. Sino ang isusugo ko? Sino sa inyo? Sino ang sasama sa amin, sa aming trabaho? God is working. God is faithful. God has a lot of things to do. Nagmayabang ka naman, "Here I am, Lord, but don't send me yet." Pwede ba? Pagkatapos ng pag-aaral ko? Pwede ba? Pagkatapos ng kasal ko? Pwede ba? Pagkatapos kong mag-abroad? Pwede ba? Pag yumaman ako? Ako na-bless ako sa mga, itong pamilyang ito, yung magagandang ilong. Ayan. Yeah, we've been praying for you guys. With Jazz. Alam ko noon, hirap na hirap kayo dahil minsan wala kayo dahil may inaasikaso kayo. But I know, one time, nasabi nyo, you really have the eager desire to serve the Lord. And I'm just happy to see you guys working now, serving the Lord. Kayo po, bukas na ba? O saka na lang muna, ang dami pang trabaho, busy. Maraming overtime. Busy sa mga barkada. You would not know. Hindi mo alam. Even Jesus does not know kung kailan siya babalik. Only the Father knows. Kung hindi natin alam kung kailan siya babalik, di ba? Ngayon na, dapat tayo magpasya. Dahil kung hindi ka magpasya ngayon, naisusugo ka at sasamahan mo siya. Baka pag dumating siya, iba ang kasama mo. Mahirap yan pag iba kasama mo. Ha? Pag dumating siya, nasa inuman ka. Pag dumating ka, nasa ML-an ka. Diyan na ba si Lord?
Matagal pa yan. Hindi pa ako nakatapos eh. Ha? O kaya nasa loob ka ng sinihan. Ano? You're not at work for and with the Lord. This is a challenge to us. Kaya nga, tell me kung sino mga kasama mo. And I'll tell you who you are in the Lord. Paglabas mo sa church nito, saan ka pupunta? O excited? First Sunday na naman. Andyan na naman si attorney. Andyan na naman si Ate Jazz. Maghapon na naman kami. Hindi ba ganon? Hindi ba ganon? Ha? Hindi ba ganon sinasabi sa'yo? Ay, talaga na. Yung magkasundo yata kayo ngayon. Talagang ano siya. Ha? Pagkatapos nilang manalangin, a lot of them prayed. A lot of them prayed. Nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. Right after their prayer, right after these people, these believers had prayed to the Lord, ipinakita ng Panginoon na ang kanilang panalangin ay sinagot. The first response of God to their prayer is, niyanig niya yung lugar na pinanalingan nila. Mga kapatid, kailan huling nayanig ang iglesyang ito? Dahil sa panalangin. This is a house of prayer. This is the Lord's house of prayer. If you want miracles, if you want amazing things to happen, sabi ko nga, ang batang ito, hindi lamang church na lalangin. The Hallows, the Universal Church, together, through their parents, prayed and miracle healing happened. Katulad nga nung pilay na yan, dito sa Acts chapter 4 na ito, dahil sa panalangin, sa kapunuhan ng banal na Espiritu, gumaling at nakalakad, kaya walang maisumbat ang mga rulers kay John at saka kay Peter. There was shaking. Nayanig. Para bang may earthquake. Paano kaya pagkahabang nandito tayo biglang nayanig? Baka magkatakbuhan tayo. Naku, earthquake, naku. Nararamdaman mo naman yan kung totoo ka, pagka mga nasa mga may hirap na sitwasyon ka, magpapanik ka. But these people, these believers, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila. Yun lang dakong pinagtitipunan nila, ang nayanig. Remember, take note, it is only that place, no other place was shaken right after the prayer. Kaya nga, when two or more people are gathered in His name, pwedeng nandoon at nandoon ang Panginoon at gagawa ng kababalaghan, gagawa ng miracles, gagawa ng isasagutin niya ang mga panalangin niya. That's why I said a while ago that a great church is great when the believers are united in prayer. Nagkakaisa sa panalangin. Actually, sa prayer time nga, dapat mas marami pang tao doon. Kasi it's a time to ask the Lord to make miracles. Kinanta pa naman natin, huh? God is our miracle worker. Ano ba yan? Maraming sinasabi dyan.
Tapos ano sabi niya? Take note. At silang, what? Lahat. All of them in that place praying together, united in prayer, were all filled with the Holy Spirit. We're all filled with the Holy Spirit. Meaning, the power of the Holy Spirit, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang pumuno sa kanila. Lahat sila nananalangin. That's why a great church has great power. Hindi ordinary power, but great power that can do ordinary things. Dito minsan sa church, nahiya tayong mag-share ng prayer concerns natin. Pero alam nyo ba, if the whole church is praying for your concern, there's greater power to come. There will be shaking and there will be miracles. Pero minsan ayaw natin kasi karamihan sa miyembro ng church, mga marites at anong tawag sa lalaki? Anak, pag marites sa lalaki, hindi mo alam? Ay, hindi ka pala in. Ha? Ano sa lalaki? Ha? Marito. Ano raw? Marites pag babae. Pag lalaki? Maritol. Mga chismis. Sana this is a message especially to the leaders of the church and even the praise and worship team. United in prayer, nagkakaisa with one heart, with one mind, with one faith. Oh, you will experience the amazing power of God. The power that has resurrected Jesus from the dead. Ang power na, grabe, mararamdaman mo yan, bibigay ng Panginoong Diyos yan through the Holy Spirit, ang kapangyarihan na siyang bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan. If that is the power at work in you, ask anything in my name, said the Lord, my Father will grant your prayer. So they were all filled with the power of the Holy Spirit. But there is that specific purpose why God gave you the power, great power of the Holy Spirit. Ano po nakalagay dyan? Sabi niya, upang inyong ipahayag ng may katapangan ang salita ng Diyos. The great purpose for having that great power is to preach, ihayag with great boldness ang salita ng Diyos. Yun po ang tinatawag nating kulatilya o dahilan bakit niya kayo pinapalakas. You cannot, hindi mo pwedeng sabihin, I'm filled with the Holy Spirit and you do not share the Word of God. There are two ways of sharing the Word of God. By the Scripture, mismo yung salita ng Diyos. At pangalawa, by your actions. Because you are the living proof of the Word of God. Kayo ang buhay na ebidensya na buhay ang salita ng Diyos. Hindi mo naman kailangan magsisigaw sa pulpito,
Hindi mo naman kailangan magsisigaw sa corner and share the Word of God, the Bible, but every day of your life, pwede mong i-model ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay mo. So watch your words, watch your actions, and watch your friends. Tingnan po ninyo mga lugar na pinupuntahan ninyo. Because you are a living preacher, a living evangelist of the Lord. Kaya ako, kahit na naghuhugas ng pinggan, kahit ako'y naghuhugas ng pinggan gabi-gabi, at kung Sabado at wala kaming kasama, ako rin naghuhugas ng pinggan. But I wash dishes for the Lord. Bagamat minsan, nairereklamo pa rin ako kasi may naiiwan na mga mantika. Kaya minsan, iniiwan ko na lang yun sa kanya. Ikaw naman. Kasi meron pa siyang nalalaman na soda, ganyan. Bahala ka, soda. Basta. Kasi mga babae, masyadong mitikulosa. Ang mga lalaki, diretso lang tayo. Oo, sige, bilis. Chug. Yan. Pagising sa umaga, ayan, may preaching na naman. Ano ba man yan? Makinig ka. Siyempre, minsan ikaw nagpipreach, makinig ka rin naman paminsan-minsan. Di ba? Sana yan. May nakikinig ka ba sa preacher sa bahay? Palagi. Yan. Tama yan. Makinig ka sa misis mo. Mga malalaki, makinig kayo. Kasi sila ang mouthpiece ng Lord. Yan. Sa 10 ang sinasabi, mga 2-3 tama naman. So, makinig kayo. Makinig kayo. Kasi kung minsan pag nagsasalita, kasama yung emosyon. Ay, ikaw, makinig ka ha. Makinig ka. Kahit hindi totoo yung sinasabi, makinig ka lang. Alam mo, mga babae, importante yung pakikinig sa kanila. Kahit na naiinis ka na, makinig ka lang. Maraming beses, pag nag-uusap kami, nakakatulog ako. Kaya medyo, huy, tulog ka na, nagsasalita pa ako. Ayan. Alam, problema minsan, di ba? Yung sinasabi nila ay, minsan ay, totoo ba yan? Baka magalit. Wag sabi ka ng totoo. Minsan totoo naman, Minsan paulit-ulit, Kasi nga, yun sila. Kaya paulit-ulit kasi hindi tayo nagbabago, mga lalaki. Paulit-ulit. Tama? Tinan mo, tama. Sumasagot sila. Pagka ganyan, sasagot yung mga kababaihan. Di ba? So look at this scenario where the body of Christ, where believers gathered together with one heart, with one mind, with one faith, and they were able to open heaven, and the power of God was given to them. And that power must be used for the glory of God, for sharing the Word of God. Walang masama sa trabaho. Walang masama sa pagpapayaman. Walang masama sa negosyo. Wala pong masama sa ating profesyon. But take note, 3 po ang order of priorities natin. God first. God first. Hindi ba? Huwag mong baliktarin. God first, and God's people second, and then the rest is yours. Pag binaliktad mo yan, sarili mo, anak ng Diyos, tapos Diyos pang huli, miserableng buhay. Hindi ako makapunta, attorney, sa church kasi daming trabaho. Hindi pa ba sapat yung 6 na araw? Daig mo pa ang Diyos. Ang Diyos nga, na mahinga sa 7 araw. Ikaw gusto mo 8 araw sa isang linggo. Grabe naman yan. 8 araw?
Wala ka ng panahon? Kaya pala sabi mo, "Here I am, Lord!" Pero saka na, kasi ang dami pang ginagawa. Diba? Alam niyo po ba ang panalangin ng mga taong ito? 3 panalangin. Kung babasahin niyo yung verse 1 hanggang 30, mahaba yung panalangin nila. Kasi dito sabi niya, pagkatapos nilang manalangin. Ano yung panalangin nila? Okay. Ayoko nang basahin marami yan. Sabihin ko na. Una, hiniling nila ang Diyos na tingnan yung mga persecutions laban sa kanila. Ano bang nangyari? Kasi nga kinulong na nga si John at si Peter. Sila ay pinaghahabol. Sila ay pinipigilan. Sila ay sinasabing mga false, mga preachers, kung ano-ano. Kaya ang panalangin nila ay ito, Lord, we are under persecution. Yung sabi nila. Second is, Lord, bigyan mo naman kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng kalakasan upang mapaglabanan ang mga persecution na to. Pangatlo, they were praying that they would mag-preach sila, ihayag nilang salita ng Diyos with boldness and courage. Yun yung prayer nila. Hindi nila pinanalangin na makulong yung mga kalaban nila. Hindi nila pinanalangin na mamatay yung mga kalaban nila. Hindi nila pinanalangin na magdusa yung mga kalaban nila. Ipinalangin lang nila, Lord, give us the power and boldness to preach the gospel. Give us the power and boldness to bring Jesus to our enemies. Yan po ang tamang panalangin. Minsan may panganalangin tayo, Lord, sana kunin mo na lang siya kasi talagang binastos niya ako. Lord, sana gumawa ka ng paraan para maghiwalay na kami, para hayahay na ang buhay ko. Lord, sana mawalan siya ng pera para makita niya na sa akin siya nakasandal. The prayer of these people is centered on God's love. Love for God and love for others and love for enemies. I know, marami sa inyo ang mga ganyan, no? Minsan nadidismaya na kayo kasi uncooperative. Minsan nakikita mo parang walang pagbabago sa buhay. Kailan pa kaya? Kailan pa kaya? Tingnan lang natin yung Isaiah chapter 6 verse. Tingnan mo nga yung 12 or 13. 6, 11. Ayan. Sabi niya, nang magkagayoy sinabi ko, si Isaiah, kasi si Isaiah ay inutusan ng Diyos, humayo ka, humayo ka, humayo ka, at kausapin mo yung mga bingi. Humayo ka at buksan mo ang mga mata ng mga bulag. Humayo ka at pabigatin mo ang mga puso ng mga taong ito. Imagine mo, trabaho na Isaiah, makipag-usap ka sa nakikinig, pero ayaw makinig. Bring the gospel to those who have eyes, but would not like to see you. Yung uutusan ng Diyos ng ganun. Ang gagawin mo? Lord, ano ba naman yan? Bakit mo naman ako ipapadala sa mga taong bingi, pero nakakarinig? Bulag, pero nakakakita? May puso, pero hindi umiintindi? Lord, ang hirap nito. Hindi niya sinabing yun. Anong sabi niya lang? Here I am, Lord. Send me. Gagawin ko. Kaya ko lang, nabanggit ito because of hanggang kailan ba tayo
Hanggang kailan ba tayo mananalangin? Hanggang kailangan natin ipapanalangin yung mga kaaway natin? O hanggang kailan natin ipapanalangin yung mga nagbabackslide? Hanggang kailan natin ipapanalangin yung mga wicked and unrighteous people of the body of Christ? O hanggang kailan natin ipapanalangin yung mga boyfriends and girlfriends natin na hindi sila cooperatives sa body of Christ? Hanggang kailan? Kaya sabi ni Isaiah, O Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan ko gagawin? At sumagot ang Panginoon, hanggang sa mga lungsod ay magibana na wala nang naninirahan at ang mga bahay ay mawala ng tao at ang lupain ay maging lubos na mawasak. Kailan mangyayari to? Kailan ang mga syudad ay mawawasak? Kailan mangyayari na ang mga tao sa syudad ay mamamatay? Kailan mangyayari na ang mga lupain ay mawala? Na kailan mangyayari na ang mga tao sa mga lupain ay mawawala? Ito ay mangyayari pagdating ni Kristo. In short, Isaiah, sabi ng Diyos sa kanya, gawin mo yan hanggat di ka pa namamatay o hindi pa bumabalik ang Mesaya. Hirap naman yan. Kaya itong dalawang ito, grabe talagang pagmamahalan na sa isa't isa. Hanggang kailan? Habang nabubuhay. Tama? Uy, tama. Habang nabubuhay. Deklara nyo yan. Sabihin mo sa kanya, habang nabubuhay, mamahalin kita. Kahit hindi daw, declare nyo yan. Kasi yan ang sinabi ni Isaiah. Di ba? Hirap nito. Mamaya, ito yung topic natin sa mentoring. Attend kayo. Maganda to. Isaiah chapter 6. Ganda yan. Ha? Maraming katanungan dyan. Okay, 32. Acts 32, 4:32. They prayed together. Great prayer. Great believers. Great power. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso't kaluluwa. See? Tayo po, ay mararanasan lang natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At dakilang pagpapala, dakilang grasya, great grace, kung tayo po ay sama-sama nagkakaisa. They prayed together regardless of sex, regardless of age, regardless of denomination, regardless of status in life. Sila ay nagsama-sama at nagkaisa sa puso at kaluluwa. That is the key. United in one heart. United in one soul. In short, united in faith. Nagkakaisa sila sa pananampalataya. Kaya when people get together, dapat alisin ang mga dividing factors. Alisin ang mga sagabal. Dapat mag-agree that you unite in one heart and in one soul. Meaning, synthesizing, synchronizing, synergizing everything in the Lord. Kaya nga, before you pray, you've got to pray that the Lord will remove all barriers. Mga barriers. Kasi the Lord will not hear us unless we are united with one heart and with one mind. Yan po ang susi niyan. And no wonder why the Lord will bless this church. Kung tayo po
ay magkakaisa sa pananampalataya. Yung puso natin ay iisa ang focus nito. Yung isip natin, yung kaluluwa natin ay iisa ang pinupukusan nito. Dahil kung diverse, magkakaiba po tayo, iba-iba ang ating, bagamat isa yung panalangin natin, pero kung magkakaiba yung puso natin at kaluluwa, iba't ibang Diyos ang ating pinapanalanginan. That's why there's a need for us to have one heart and one soul. Napakahalaga po ito. So, hinahamon ko ulit yung mga leaders, disciples, leaders, preachers, kayo ang proponents. Kayo dapat ang mag-lead sa mga bagay na ito. Prayer is so important. Because prayer, sabi ng Panginoon sa Thessalonians, pray without ceasing. Walang patid na pananalangin. Diba? Because once you stop praying, you stop communicating with God. Once you stop praying, you are disregarding your relationship with God. Okay? So pray always. Rejoice in the Lord always. Thank the Lord always. Sa Thessalonians. Now, ano sabi pa niya? Sino may walang nagsabing kanya-kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Ito yung sinasabi natin. When they were filled with the Holy Spirit, nung sila ay pinuspos ng banal na Espiritu, dahil sa kanilang pagkakaisa sa panalangin, pagkakaisa sa puso at sa kaluluwa, dumating ang kapangyarihang yan upang ihayag ang salita ng Diyos. Pero yung bottom line nung pagkakaisang ito ay ito. Dito nagkakaroon ng problema ang mga Kristiyano. Hindi ito madali. Hindi ito madali. Ha? Anong sabi diyan? Those who prayed, those who were filled with the Holy Spirit, they shared everything of their possessions. They shared everything to their co-believers. Everything in their possession. Knowing that their possessions, yung mga pag-aari nila, ay hindi nila pagmamay-ari. Pagmamay-ari ng Diyos. Bakit kailangan i-share? Because dapat ang mga mananampalataya ay hindi magkukulang sa kanilang pangangailangan. This is what we call a great church has great believers who are great in giving. At yung giving na to, generous giving. Generous giving. Pagbibigay dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa believers. Bakit sinasabi niya rito? Kasi alam nyo, kaya nga nung sinabihan yung kalabaw sinabihan, gusto mong magpastor? Tumakbo ng mabilis yung kalabaw. Bakit? Kasi ang pagpapastor, walang sweldo. Walang sweldo. Ayaw yun ng kalabaw na walang sweldo. Magpastor ako, kailangan may sweldo. Totoo naman eh. Yung mga servants of God, they are not salaried people. They live according to what other believers would give them. Ito yun. Imaginin mo, yung preacher mo, yung pastor mo, isang kahig, isang tuka. Ano? Na kung walang tithes and offerings, wala na. Because their work is what?
Their work is to share the gospel. Hindi para maghanap buhay. Maliwanag yan sa Galatians chapter 6. Pero sinasabi niya, yung mga estudyante, yung mga mananampalataya, yung mga believers na nagtatamasa, na nagiging recipients ng salita ng Diyos through that pastor or leader, ay obligado kayo ang unang tumulong sa kanila. Hindi. Uunahin ko yung hamburger. Hindi. Unahin ko yung load. Hindi. Unahin ko yung pang-games. Hindi. Unahin ko muna yung pang-merienda ko. Hindi. Unahin ko muna ito. Again, 3 hierarchies of needs. God, people, and others. God, then people. People, kasama rito si Pastor. Kasama rito yung mga servants of God who are not salaried. Walang tinatanggap na monthly na sweldo. Dahil hindi naman nila trabahong maghanap buhay ng sweldo. Ang trabaho nila ay maghayag, maghayag, maghayag. At sila ay maghahayag kahit wala silang sweldo. But you guys, tayo na nakikinabang sa salita ng Diyos through them, obligasyon natin na tulungan sila. Tingnan nyo nga yung Galatians 6:10. Tingnan nyo yung Galatians 6:10. Kaya't habang may pagkakataon, kung may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ibig sabihin, if there's an opportunity to do good, do it all to all people. Pero sabi niya rito, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambayanan ng pananampalataya. Unahin mo raw yung mga believers. Kung makapagbigay tayo sa namamalimos sa kalsada 20, 10. Minsan, yung mga leaders natin na walang sweldo, hindi man lang, kahit mo lang Angel's Burger. Lalo na ito, kailangan niya Angel's Burger. Kasi yung Angel's Burger, buy one, take one. At least tag-isa kami. Di ba? Ito po yun. But the message of the Lord is this. You want your church to be great? You master the art of giving. You master the art, God's art of giving. Huwag mo nang isipin ang pagtanggap. Huwag mo nang isipin kung paano yayaman ng church. Huwag mo nang isipin kung paano ka yayaman na sa believer. Ang unahin mo, church or you, magbigay ng magbigay. Bakit? The Lord, makikita niya yung puso mo sa pagbibigay, kusa siyang pagpapalain ka. Kaya nga sa verse 33, anong sabi niya dyan? If you have a great church, you have a great God, you have a great power, you have a great unity, you have a great giving, and what will happen to that? Tingnan nyo. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan, great power, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At suma sa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Ending nito, ng united prayer is biyaya. Great. Hindi lang ordinaryong blessing, but it's a great grace. See? Ano tong great grace na to? This great grace includes, among others, miracles, wonders, amazing, unimaginable, unthinkable blessings. Yan po. I don't know how the Lord spoke to you this moment. Pero hamon ko po sa inyo, mga kapatid, never stop praying. Prayer
is the bottom line of a great church. Because you're praying to a great God. And when you pray to a great God, your church will become great. If you're praying to a great God, you'll be given great power, not ordinary power. If you are praying to a great God, your giving will become great. And if your giving becomes great, greater is the grace of God be upon you. Kapatid, balikan ko lang si Isaiah. Chapter 6, verse 8. The Lord is saying, whom shall I send? Who will go for us? Ganito rin kaya ang babanggitin nyo, katulad ni Isaiah. Lord, here I am. Send me. That's a great challenge to all of us. This time I'd like to call in just for a prayer.